Magandang umaga, mga igan, hindi pa raw handa makipag-ayos ang kolumnistang Simon Tulfo sa mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto na nakaaway niya sa airport itong linggo. Sa katunayan, idinimanda na niya mag-asawa sa Pasay Prosecutor's Office at sa panayam namang gagawin ng 24 oras, pinawi ni Tulfo ang naunang pahayag niya na tinadyakan niya si Claudine. Darito pong report. Tinadyakan ko, yan na natadyakan ko siya. Bakit po? Napag sinuntok ako eh. Ito ang naging pahayag ng broadcaster at kolumnistang Simon Tulfo nang abutan siya ng GMA News sa Airport Police Headquarters noong linggo. Dito, sinabi niyang natadyakan niya ang aktresa si Claudine Barreto habang sila'y nagkakagulo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Pero sa panayam sa kanya sa 24 oras kagabi, binawi ni Tulfo ang kanyang naunang pahayag. So pero teka muna, dinedenay mo yon. Hindi mo sinipa. I vehemently deny Aha. that I kicked her. Ayon kay Tulfo, hindi niya ugali na manakit ng babae. Malayo yan sa mga Tulfo, lalo sa akin pinalaki kami na hindi dapat manakit ng babae. Ang babae kasi ay minamahal at hindi sinasaktan. Kwento ni Tulfo, kinukunan niya noon ang litrato si Claudine matapos di magustuhan ang pagtalak at pagsisigaw umano nito sa ground crew ng Cebu Pacific matapos di maisabay sa flight ang kanilang bagahe. Nakita ko taliwas sa inyong pinoportray sa harap ng camera yung ginawa ninyo doon sa babaeng pobre. Yung counter girl ng Cebu Pacific na tinuligsa mo at minura mo. Dapat pinanindigan ninyo yung inyong persona sa harap ng camera as wholesome, mabait, martir at mapagmahal sa kapwa. Dapat dinala ninyo yan sa labas. Nabanggit ni Tulfo na humaharap sa kamera mag-asawang Raymar at Claudine, bagamat sinasabi niya sa mga una niyang panayam na di niya kilala mga ito. Dalawang magkaibang dahilan ang binigay ni Tulfo sa pagkuha ng litrato ni Claudine. Anong pakay mo dun sa mga litratong yon? Isusulat ko sana dahil yung babae na ay nagsasabing nagsisigaw na minumura niya yung counter girl at sinasabi niyang ipatatanggal niya sa trabaho. Narinig ko, may malakas yung boses niya eh. Sabi ko, ano kaya yun ha? Sabi ko, mabuti. May pinagagalitan yung Cebu Pacific. Oo. Sabi ko, mabuti naman. At kasi ilang beses ko nang tinutuligsa ang Cebu Pacific sa inefficient handling of passengers and cargo. Oo. And yung mga bagahe. Okay. Nasulat ko na yun sa column. Ipinakita niya rin ang mga litrato kung saan makikita si Claudine na nakatagilid habang nakaharap sa desk ng luggage counter kung saan naman nakapwesto ang mga ground crew. Aminado ang kolumnista na nasaktan ang kanyang ego dahil sa nangyaring gulo sa airport. Nasaktan ba yung yung alam mo na, yung pagiging macho mo, tigasing kolumnista di ba? Talagang nakikipaglaban ng Montulfo. Pagkatapos ngayon, nakikita ng buong bansa na nagkaroon kayo ng gulo doon sa NAIA. Does that hurt your ego, Mon? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi nasaktan ang aking ego. Hindi pa rin daw bukas si Tulfo na makapag-ayos sa mag-asawang Raymar at Claudine. Sa ngayon, magsisinungaling naman ako pag sinabi kong hindi ako naagrabyado at hindi masama ang loob ko. Ngayon lang sa tanang buhay ko na agrabyado ako. At kung sakaling makipag-usap sila ay kukonsultahin ko yung aking mga abogado. At mukhang wala ang balak magpatawad si Tulfo sa ngayon. Kahapon, naghain siya ng reklamong grave coercion at physical injury laban kina Claudine at Raymar at sa mga kaibigan na mag-asawa sa Pasay Prosecutor's Office. Muli din niyang pina-check up ang kinamong black eye at di naiwasang batikusin ang airport police. Ang masakit talaga, hindi na awat ng mga polis, airport police at saka blue guards, yung mga dumubog sa akin. Pero ang depensa ng pamunuan ng NAIA. Ngayon, siguro hindi naman sila mga bata na kailangang pingutin pa yung tenga para paawatin o kaya i-handcuff sila para
inawat sila. But again, they went back at each other. So what can we do? If we fell short to what Mr. Tulfo is expecting, I'm sorry, maybe he wants a RoboCop. Gayunpaman, handa naman daw makipagtulungan at tumestigo ang mga security personnel ng NAIA 3 para magbigay linaw sa gusot ng dalawang kampo, lalo pat walang CCTV camera sa luggage counter kung saan naganap ang gulo. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting.